Previously. At ito na nga, pauwi na after almost siguro 1 hour din na pag-stay dun sa taas. Bababa na at babalik na ulit ng San Fernando. Napansin ko lang din na parang less yung travel time ko pabalik kasi siguro mas marami yung pababa kesa paakyat. Dito pala, nakalimutan kong i-on yung Google Map. Kaya parang maliligaw din kasi ako dito eh. Also, pansin ko rin na yung mga video na uploaded ng pagpunta rito sa Tapalan, yung mga vloggers na nagpunta rito, naranasan pa nilang daanan yung mga part na hindi pa sementado, yung medyo maputik pa yung daanan. And buti na lang din at ngayon sementado naman na. May mga madadaanan ka lang talaga na madulas dahil maalikabok or mabuhangin o merong mga putik na natuyo. Nating gawin lang din pag-aakyat, huwag kalimutang magbusina para malaman ng mga makakasalubong na meron silang makakasalubong. And shoutout din pala sa mga riders na masasalubong ko rito, mga paakyat pa lang sila ng Tapalan. And marami-rami rin sila, actually 2 batch to. Ito yung mga nauna. Kaya na nga, dahil wala akong Google Map, hindi nakaset, nalampasan ko yung dapat lilikuan ko. Imbis na liliko ako dito sa part na to, nagdire-diretso ako doon sa pababa. Dito medyo napapansin ko na rin na parang hindi ko nadaanan tong kalsadang to. Pero nagtuloy-tuloy pa rin ako kasi hindi ako sigurado. Kaya ayan, medyo napalayo talaga ako. Pero maganda rin tong daanan na to eh. Maganda yung tanawin dito eh. Dito ko na napansin na iba na talaga. So itong mali ko, nung lumiko ako, syempre pababa,
Yung lahat ng bigat ng motor napunta sa kanan, muntik ng matumba. Buti na lang nahawakan ko si Rafi. Hindi siya nagtuloy-tuloy bumagsak. At yan, siguro dahil na rin sa adrenaline, pakiramdam ko yung pag-akyat ko pabalik dun sa tamang daanan. Parang medyo mabilis ako. Napakadali ko lang siyang inakyat. At kahit saang lugar, laging baunin si Magta. Kasi siyang sasalba sa'yo, kagaya ng nangyari sa akin. Meron akong nasalubong na lokal dito. And tinanong ko kung saan ang daan. May tamag. Kadin na to di pabalawan. Mabait naman si kuya. Makita niyo balbalay dyan ni Tapos nagpakjaya. Nagkakjay. Nagkabok kaming tapalan na yung anak ko. Thank you lang. Doon pa rin ako dumaan sa dinaanan ko nung papunta. So lumiko ako dito. Ewan ko kasi parang mas komportable na ako since nadaanan ko na siya kanina. Alam ko na yung mga ine-expect kong madadaanan. Kaya dito pa rin ako dumaan. Dito ko na rin masasalubong yung mga second batch ng riders. So ayan sila. Mga pupunta rin ng Tapalan.
At ito na nga, pakiramdam ko naligaw na naman ako. Kasi hindi ko maalalang may nadaanan akong sementeryo. Buti na lang nandito si ate at napagtanungan ko. Now, di tama pabalawan? Pabalawan pagwaran dito? Ewan natin kaya. Di ba natatawa pa ako? Kasi yung greeting ko sa kanya is manang, nang sabi ko. Tapos nung paalis na ako, nagpasalamat ako. Kasi ante ang sinunod kong itinawag sa kanya. So habang bumabiyahe ako dito, naisip ko lang, paano naman kaya yung mga lokal na taga rito? Ano kaya yung transportation nila? May dumadaan kayang mga jeep dito? O kailangan meron silang sariling sasakyan para makapunta sa labasan? Dito sa bandang bungad, may mga nakikita na akong mga tricycle dito. Pero yung mga banda dun sa loob, parang malabo. Pero may mga nakita akong mga bahay na mukhang abandonado na rin. Ayan na nga yung butas. Diyan ako nabutas nung papunta ako. Talagang sumakto yung gulong ko dun sa napakalalim na butas. Buti na lang hindi na bengko. Hindi ko alam kung anong nangyari pero pakiramdam ko mas mahaba tong biyahe ko pabalik. Yung hanggang doon labasan sa may yung hanggang sa highway. Parang hindi kasi ako ganitong natagalan nung papunta ako. Well, siguro kasi na-enjoy ko rin yung tanawin. Ito namang pabalik na ako. Ang goal ko lang is marating yung highway at makauwi ng maayos.
ayan na nga, narating na ang highway. So, dire-diretsuhin ko na lang to hanggang San Fernando at hanggang doon sa amin. Ang sarap sa mata. Napakasarap sa mata yung mga berde. Yung mga berde ng mga puno, ng mga tanim, sa bukid. And kung nandyan kayo in person, mararamdaman nyo yung hangin. Kahit direct na yung araw, medyo malamig pa rin. Tsaka napaka-fresh ng simoy ng hangin. Ito may checkpoint pero hindi naman ako pinara. Yung NMAX na nasa harapan ko, siya nakita ko pinara siya eh. Siguro off-plan sita lang. Baka hindi lahat ng sasakyan o motorsiklo pinapara nila. Randomly lang yung pagpara nila ng mga sasakyan. Maliban sa mga tulay, ito yung mga masarap daanan eh. Yung mga long stretches, yung mga slight curve na hindi lubak yung kalsada. Nakaka-enjoy, tsaka hindi siya masakit sa likod. Well, hindi naman ako bothered mag-solo ride. Tsaka kahit naman kasama ko si Mrs., considered pa rin siyang solo ride kasi kami-kami lang. Mas masaya to siguro kung marami akong kasama, like yung mga pinsan ko, yung mga kaibigan na mga barkada na mayroong motor. Sama-sama kami mag-ride, pwedeng
pa south or pa north, pa Ilocos, pa Bulinaw, mga ganong ride. Yun sana ang maganda eh. Sana next time makasama sila. Yung pinsan kong naka CB 500, gusto ko rin sana siyang ayain. Kaso sigurado ko iiwanan lang ako nun, papakainin ako ng alikabok, baka hindi ko masundan kung asan na siya. At lugi rin kasi siya pag ganun sa lakas kumain ng gasolina nun. Kung ako yung sasabayan niya, malabo. Gagastos siya ng malaki dahil sa lakas kain ng gasolina, lakas kumain ng gasolina ng big bike. Ayan, nasa town proper na ng Macnotan. Mabilis na to kasi pagdating ng San Juan, saglitan na lang papasok na rin ng San Fernando.
Ayan, kung mapapansin nyo, pasway-sway yung ulo ko dyan. Dahil nagsa-sound trip ako habang nagra-rides. Medyo maganda kasing tugtog kaya napapaindak ako. So, yan. So, town proper na ng San Juan. Mabilisan na lang to pag lampas ko dito. Malapit na ako sa San Fernando. Siguro mga nasa 15 to 20 minutes. Mga ganong oras na lang ng biyahe. Makakauwi na ako sa bahay. At ito na nga yung ito yung mga part ng San Juan na maraming resorts, mga hotel and restaurants para sa mga turista. Kasi dito yung part na malalaki yung alon. Dito ginaganap yung mga surfing competitions, ganun. Yung surfing break. Kaya madalas maraming turista dito. So ayan, confirmed, nakapasok na nga tayo sa San Fernando City. So kailangan ko na lang bunuin yung kalsada hanggang makaabot nun sa amin. Buti na lang talaga weekend ngayon. Walang pasok ang mga estudyante. Kasi sunod-sunod yung mga eskwelahan dito eh. Kaya madalas traffic din dito. Tapos ito namang mga bikers na to, pwede naman sila actually mag single file. Hindi ko magets bakit naka staggered position sila. Which is talagang sinakop nila yung isa pang lane na pwede sanang daanan ng mga sasakyan. Wala naman akong kahit anong against sa mga riders or sa mga bikers. Eh, gusto ko lang sana is merong equal respect lang ba pagdating sa paggamit ng kalsada. And for safety reasons na rin kasi nasa highway sila eh. Paano kung nakagib sila? Lalo nakabisikleta sila, mas less actually yung protection nila eh. Mas malaki yung damage na matatamo nila if ever makagib sila.
Ayan, nandito na nga tayo sa town proper ng San Fernando City, dito sa La Union. So, instead na daanan ko yung dinaanan ko nung papunta ako sa Tapalan, pinili ko na lang na diretsuhin yung highway hanggang sa makaabot ako sa likuan papunta sa amin. And pagpasensyahan nyo na yung kumakanta, pagpasensyahan nyo na yung boses ko. Parang boses palaka. Medyo na-enjoy ko kasi yung music niyan eh. And nandito na rin tayo sa tapat ng DIMSU or Don Mariano Marcos Memorial State University. Diyan ako nagtapos ng aking college. Ayan, approaching na tayo sa monumento and liliko tayo pa kanan. Yan yung likuan papunta sa amin pag galing ka sa north. And pag dinire-diretso mo tong kalsada na to, mararating mo yung Thunderbird Resorts. And meron din silang casino doon. So, yung mga gustong mamasyal, pwedeng pumunta doon. Ito, dito naman sa area na to yung parang red light district namin dito. So tuwing gabi, maraming gimikan dito, maraming mga entertainers na nakapila dyan. And ito na, so diretso lang. Ito sa amin, liliko ka pakaliwa. Tapos pag dinire-diretso mo tong kalsadang to, doon yun sa Thunderbird. So yun, salamat sa pagsama and thanks for watching. Next time ulit.